Eto na. Mag-take down notes na mga kada at lahat tayo kailangan itong matutunan. Mga kada, sa kasalukuyan po kasi 610 pesos ang minimum wage dito sa National Capital Region. At ayon po sa datos ng Ibon Foundation, 1,197 pesos kada araw o mahigit 26,000 pesos kada buwan ang family living wage ng pamilyang may 5 miyembro. Kaya ang tanong nating lahat, sapat ba ang kinikita ng mga minimum wage earner upang maitawid po ang pang-araw-araw na gastusin, mga kada? Kung hindi, paano natin ito pagkakasyahin at paano tayo makakapag-save? Diba? Ayan. Kaya mga kada, aalamin natin yan lahat kasama ang ating bisitang financial coach na si Mark De Vera. Hi, Mark. Welcome po. Hello, good morning. Good morning. Thank you so much. Napakalaking problema itong ibibigay namin sa'yo. Yes. Kasi parang, kung tutuusin, parang kung 26,000, kung 5 ang miyembro ng pamilya mo, magkakasya ba yung kinikita mong 610 pesos a day? Yes, actually, kakayanin naman siya as long as alam natin kung saan natin ilalagay yung pera natin. Pero mahirap. No? Sabihin na natin, mahirap talaga, especially sa rising cost ng pagkain, ng renta, ng kuryente dito sa Pilipinas. Pero if mabibreakdown mo siya ng tama, kakayanin. Okay. So ano ang mga practical na paraan upang makapag-ipon kahit kayo po ay kumikita ng minimum wage lamang kada buwan? So actually, merong mga ways on how we can makaipon pa din at the same time, ma-budget natin ng tama yung ating kinikita, no? Ito yung mga ways na ginagawa natin na kailangan nating malaman, number one, kung saan ba natin ilalagay yung pera natin. So, syempre, uunahin natin yung mga pangangailangan muna natin, no? Okay. Yung mga needs natin, kumbaga. Yung iba kasi, baka ang gusto nilang unahin yung mga wants nila, no? Luho. Mga add to cart. Wag yan. Wag yan. So, paano ang porsyento natin, Mark? Yes, no. So, meron tayong tinatawag na percentage-based budgeting, no. Mostly ang ginagawa is the 50-30-20 rule. Okay. So, itong 50-30-20 rules, of course, syempre, yung 50% ng kinikita nyo, dapat napupunta yan dun sa pangangailangan natin. No, yun muna sa pagkain, sa renta, yung tipong hindi natin kayang mawala in a month. Correct. Diba? And the next 30% is ito na yung sinasabi natin na pwedeng mapunta sa mga wants, no? Pero ito yung tinuturo ko din sa mga aking mga nagiging clients na kung kaya mong pababain muna yung 30% yung 30% na yan, pababain mo muna, no, habang hindi pa ganoon kalaki yung kinikita mo kasi yung mga wants na yan yung mga bagay na mabubuhay tayo kahit wala siya ngayong buwan, no? At the same time, yung natitirang 20%, andyan na yung mapupunta sa savings natin, no? Yan na yung iipunin mo para in the future meron kang panggamit or meron kang panggastos. Okay. Ang ganda So, nito, Mark, yung emergency fund, ano ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng emergency fund Ayan na po, ito? no? Kasi ang nakikita natin lagi, kapag nangangailangan, halimbawa may hospitalization, may nagkasakit, dito na nagkakanda utang-utang ang mga makala natin kasi wala silang naitabi. Yes, actually. Kaya importante rin na, kaya po nabanggit ko kanina, di ba, yung once natin pwedeng pababain, para kung kaya nating ilagay yung portion na yon sa ating emergency fund. Ito kasi yung emergency fund kasi iba po siya sa savings. Akala kasi ng iba, parehas siya. So si emergency fund, yun yung iniipon natin pero hindi natin alam kung kailan natin gagastusin. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Nabanggit nga po ni Miss Pia. Hindi natin alam kung magkakabagyo ba ulit at masisira yung bahay natin, mababaha tayo, or wag naman sana yung mga nagkakaroon ng sunog. Correct. Diba? Pero if meron po tayong emergency fund, yun yung gagamitin natin sa mga panahon na kailangan natin na hindi tayo ready. Hindi po to emergency bakasyon na. Hindi yan. Emergency beach trip. Hindi po yun ha. Okay. Kasi ang sabi nga nila, Mark, dapat daw, kung itong 50% na needs na to, yung emergency fund mo should be at least katumbas ng 6 months Yes. nung base
ano mo, Na gastos. base gastos. Wow. Para po, yung Para malaki-laki. Yes. Oo, tama, no? Kasi yung 6 months na yun, kumbaga, kapag nawalan ka ng income, mabubuhay ka ng 6 months na wala kang iniintindi. At the Parang same sa time, pandemic. yes, Oo, di ba? kasi yung pandemic, medyo humaba po, di ba? Kaya pa bang mag-savings? Yun na nga. Paano ba yun, Mark? Yes. Paano nga, Mark? Actually, yan nga po. When it comes to savings, syempre, tayo as a minimum, yung mga minimum wage earner po natin, uunahin nila yung mga pangailangan nila, no? Isa po sa mga tinuturo ko is, kapag titignan mo yung araw mo kung kaya mo pang kumuha ng isa pang trabaho, or mga part-time jobs, or mga extra jobs na it would give you another source of income, doon ka na magsa-start makakaipon. So kumbaga, hindi rin po okay na magbe-base ka lang sa kung ano yung kinikita mo. No? Pwede rin, kunwari may extra 1 hour, 2 hours ka in a day, imbes na mag-cellphone ka, imbes na mag-check out ka ng mga kung ano man, gamitin mo na lang yung oras na yon para kumita. Kunwari, mag-part-time ka sa ganito, mag-part-time Yun ka na ng nga. ganyan. Side hustle, Side hustle. is the key. Tsaka marami yan ngayon, even nga mga editing apps, Mama Pia, Yes. Natiday, meron na nakaka-earn ka na online. Correct. 1 hour lang, meron ka ng extra income Ano doon. naman yung editing apps? Hindi ko alam, pwede ko naman siya ma-mention, Mama Pia. Yun sa... Ano in-edit? Sa Canva, like same sa Canva, mag-i-edit ka for brands, sila magbabayad sa'yo, yung mga ganun. Side hustle nga. Oo, Yes. sideline. Okay, so that's one way of saving and being able to afford your necessities and your needs. Ano naman yung pangalawa? Yan. May isa pang method ka. Yes, meron tayo dito tinatawag natin na zero-based budget, no? Itong zero-based budget talagang sasagad mo. Okay, dito yung income na kinikita mo at the same time na malalabas mo din siya in a month, no? Ito hindi siya ganun ka-okay, pero may mga tao kasi na hindi talaga nila kayang mag-save pa. No? Pero kailangan nating isa-isahin, no? Dito iisa-isahin mo na okay, sa pagkain, ito yung ilalagay ko. Yan, 3,000 pesos. Sa renta, ito yung ilalagay ko. Sa utilities, ito yung budget na nakalagay dito. Maganda is, malista mo siya para aware ka na dito napupunta yung gastos ko. Kasi baka mamaya napupunta pala siya sa mga hindi naman kailangan. Yung mga wants natin. So, doon kasi madalas nangyayari na akala natin hindi natin kaya mag-save. Yun pala napupunta lang siya sa mga gastos na pwede palang hindi natin gastusin ngayong buwan. So, itong zero-based, wala kang masasave dito. Yes, actually, wala tayong masisave dyan, pero at least you will be aware. Na para kapag lumaki na yung income or nagkaroon ka ng side hustle or nagkaroon ka ng ibang sources of income, Lahat ito yun na yung gravy base mo. na. Ito na yung base mo. Lahat ng extra mo, yun na yung pang savings mo. Pero I think even in your first method, dapat dapat ugaliin talaga nating ilista lahat ng Yes. mga pinagkakagastosan natin. True. Katulad nung sinabi mo, Mark, pwede pa natin pababain yung 30% na nilaan natin para sa wants. Yes. Kung ililista natin lahat. Pwede baliktarin, di ba? Yung wants ay 30%, yung savings ay 20. 20. Baliktarin nyo Baliktarin lang mo. muna. Yung 20% yung gawin yung wants. And then, yung 30% nyo na lang si savings para at least mas lumaki malaki. paunti-unti, di ba? Yes. So, ang point Lumalaki. itong zero-based budget, para lang malaman mo kung ano yung, how much yung amount na kakailanganin mo Yes. every month. Yes. Para after that, you can earn some more Yes. from the side hustles and then ano na yun, para sa savings mo at Yes. emergency fund or side hustle. Yeah. At the same time po, pag nalista mo na kasi yan, kunwari meron kang mga gastos dyan that are variable, ibig sabihin nagbabago-bago. Kung kaya mong pababain, ibig sabihin merong may matitira sa'yo. Okay. Meron pa tayong third. Oh, may isa pang method. Yes, ito po, this is the most usual na ginagamit, yung tinatawag ng envelope system, no? Ibig sabihin ito, via cash mo siya iipunin. Traditional! Traditional, no? So mostly ito pa yung nangyayari sa ating mga kasama, no? And ibig sabihin po nito is kapag na-receive mo yung pera mo, automatic ilalagay mo na siya sa isang envelope, no? Okay, itago mo na siya sa ilalim ng kama mo or sa cabinet mo. Kumbaga, para naka-ready na. Tama. Okay, kumbaga para kapag
alam mo nang bayaran, hindi ka na maghahagilap kung saan mo siya kukunin. Kumaga, eto na, nakalaan Mas na to dito. tangible, Yes. di ba? Oo, totoo. Talagang Yes. nakamarka. Something you can really Para dun lamang dapat at huwag kukupitan para sa ibang bagay. Pwede po ito sa mga super seniors na. Kasi Yes. hindi sila gamay sa mga digital Online. wallets, di ba? Yes. Oo. Pero So, merong groceries, utilities, rent. Oo. Yung debt payment, how important, Mark, is paying off all your utangs mo. Okay. Kasi po pag sinabi natin yung utang, di ba, it is, nag-i-interest yan. It's money you don't have. It's money that you don't Yeah. have. At the same time, syempre kapag umutang ka, may interest yan na nakalagay dyan eh. Ang interest, lumulobo yan, lumalaki yan. So kaya kailangan, isa yan sa mga kailangan mo yung priority kasi kapag hindi mo nabayaran yan, yung capital mo sa interest mo, lalaki yan. At the same time, lolobo yan. At the same time, dyan pa nag-uumpisa yung siraan. So, malay mo, sa kaibigan mo pala ikaw ng hiram. Teka lang, dun sa mga methods natin, walang nakalaan para sa debt payment. Dapat ba meron? Actually, yes, meron pa rin. Kung may utang ka. Pero at the same time, sana kung magagawa natin yung mga methods natin, hindi ka magkakautang. Kung bagay yun yung first way natin na kapag nasunod mo lahat ng ating mga methods or meron kang sinunod dyan, ang goal natin is sana hindi ka umutang kasi tama yung paglalagay mo sa mga bagay na Yes, that's kailangan the mo. ideal situation. Yes. Pero kung may utang ka na, yung instead of siguro your emergency or your Yes. savings, unahin mo na muna yung debt Yes. payment para hindi laki ng laki. True. Yung Kung baga interest. meron ka po talagang kailangan Or mo bayad nang ng bayad ng i-sacrifice. interest. Oo. No? Pero dapat alam mo, Or sa wants, doon Oo, kunin. yes, Bago ka maglaan ng 30% sa wants mo, 30% muna sa bayad, utang. Para Okay, then- Vic. Okay. Remember on the opening of the show? Yung mga sisi natin dyan. Okay. So, kailangan lang talaga disiplinado, ano? yes, kaya kailangan Abot kaya pala. yung sa utang kasi, kailangan alam mo rin kung kailan ka matatapos. Diba? Para alam mo na kapag tapos ka dito, okay, yung nilalagay ko dito, pwede na ito pang savings ko, lagay ko sa ibang bagay. Mark, nandito ka na rin lang. Meron na nag-cite na isang example si classmate Via tungkol sa side hustles. Yes. Ano pa ba yung mga okay na side hustles na pwedeng gawin ng ating mga kakadang minimum wage earner lamang or yung mga misis na hindi naman talaga financially literate or hindi business-oriented? Yep. Yes. So, isa sa mga side hustle po na pwede natin gawin is yung sinasabi nga po ni Ma'am na sa mga online. So ngayon po maraming opportunities na kayang magbigay ng per hour basis. No? Kumbaga copywriting, editing, video editing, photo editing. No? Yan po isa sa mga Affiliate, meron affiliates yan. yan. Nagawa mo na ba to? Na-try ko na siya, Mama P. Nagbayad naman? Meron Yeah. talaga. And then malaki, kahit one post lang for a brand, okay talaga siya. Okay. Yung mga nilalagay lang sa links, Oo. tapos sa base sila sa views and all, may bayad pa rin Affiliate talaga siya. program yata yung Yes, pinag-usapan natin affiliate. dito mga kada para alam nila. Hanapin Ano yun? yung affiliate program sa mga Masa-search websites. Isa-search nyo na lang yung mga legal affiliate para at least i-share mo na lang yung link kung anong Yes. trip mo bilhin. Tapos i-share mo sa social media Okay. mo. Kung may bibili nun sa link na yan, dahil kinlik nila yung nakita nila sa'yo, May mayroon commission. ka earning, may commission. Parang yung use my konti. code. Yes. Yun, Kahit diba? walang code, dahil use sa my code, click. Diana, dati. Parang ganun dati, di ba? Ngayon, kahit sino, pwede kahit nang sino, gawin. i-click mo lang yun. Basta nakita nila sa profile mo. Okay. Diba? Pero Pwede na paano yun. natin malalaman na hindi ito scam? Ayan. So, Yan. kumbaga merong... Yung legit na website. Yeah, sa mga legit na websites natin siya kailangan hanapin. At the same time, hindi yung too good to be true na pag nagbenta ka, ganito kalaki yung kikitain mo. Liit-liit So, medyo maliliit lang yan kahit pa. Pero pag naipon siya, doon na siya lalaki. Kasi yung Mga iba... 200 Yan, yung mga Uy, ganyan. nag-6 digits daw yung mga TikTok Shopee. Totoo, Yes. totoo. Kapag As in. dumami yung benta mo, doon po siya lalaki. Kasi yung iba, kaya talagang magbigay ng malaking income as long as masipag ka. Correct. You use your time wisely. At you use the internet wisely. Yes, tsaka may other ways din, Mama P, na Ay, ginagawa very ko. good. Oo. Ay, go! Share mo! Kita-kita. Mag-declutter ka ng mga clothes or anything na hindi mo na nagagamit, ibenta mo online. Yan, gagawin ko nga siya actually today. Magpo-post ako today. Hoy, nagawa namin yan ni Emma last Oo, week. yes. We were able to earn
7,000. But of course, this will be for charity naman in our case. Pero that's also way. Anong ginawa nyo? Describe it to our kadas para So, magaya halimbawa, nila. itong jacket. And then sabi nila, ay, yung jacket na yun magkano? Ang ginawa ko naman, ang style ko was, i-bid nyo na. Hindi ko alam kung magkano eh. Kayo bahala. Gagano ko. So, suot ko siya. O, yan. Anong Itong platform jacket, to? Ganyan. So, I went on my Instagram and Emma went on her Facebook. Okay. Kasi Dalawa. Dalawa. Two different platforms. Tapos, minomodel namin yung damit. Okay. Yung parang, this is my jacket. O, magkano gusto nyo dyan? Mine. Ganon. First time ko nagawa, nakakapagod siya. But, you're at home, we are for 2 hours. For 2 You're at hours. home, you're selling things that you're not using Paano kayo anymore. nabayaran? Sa mga digital wallets, Digital isa-send lang wallet. nila. Tapos, kayo na rin nag-ship. Meron kaming team. Papadala dito. nila. Ay, Papadala sila ang namin. magpapapick up sa inyo. Oo, ganon. Oh, very good. So, side 2 hours, 11,000. Malaki. Pinain. Diba? Pwede na yan. Ano ba, Mark? Gayahin niyo ako, mga kada. Kunwari, yung mga isa pa sa ginagawa ko ngayon, no? So, katulad po sa akin, my mother is a housewife, yung mother ko. So, mahilig siya magluto. So, I post her food na niluluto niya online and nagpapa-order kami every month. Ayan din. Kasi sobrang hilig ng Filipinos na magluto. At the same time, ang daming Pinoy na gustong mag-celebrate palagi. Diba? So may mga birthdays, merong mga kasal, ganyan, or merong mga important na events sa kanilang mga companies. So ako, naghahanap ako ng mga taong kailangan yan. O ito, syempre dahil gawa siya ng mother ko, okay yan sa quality. At the same time, kaya kong i-adjust yung presyo sa budget mo. Paano mo nilalako, kumbaga? Nag-uumpisa po ako sa mga kaibigan ko. Siyempre, mga kilala ko, kakaibigan, Mga kapamilya. tips yan, mga kada. At the same time, siyempre, kapag natuwa sila, they will refer us to their friends as well. Very Nice. That's a good idea. Parang si Oo. David, may makeup artist. Oo. Nagbebenta Parang ng siyang mani. party packs. Oo. Yan Yes, ang nangyayari. may food tray, meron ding mga nakapacks, no? Parang ang isa sa mga nagawa na namin is sa kasal. Uy! No, meron palang mga staff doon na kailangan nila ng food. So we provided mga 200 packs of food meals. So Nice. natuwa naman yung mother ko kasi may extra income siya. May Pwede mo malaman, mga how much? siguro ang naging contract namin dun sa friend ko, kasal niya is 25,000 worth of food packs. Ang kinita din ng mother ko is nasa 10,000 pesos. Oh, okay din, di ba? Yeah. Kasi naman mag-open ka pa ng physical store, Yes. restaurant. May renta pa, sakit sa ulo. Correct. O yung makeup artist mo, go. Oo. Nagbebenta ng mani. Ang dami na may Wala steady. yan. Oo, diba? May steady na mga na siya dito, customer. Correct. Oo, di ba? Yung Binibenta niya ng 50 pesos lang. per Nagsimula lang yun nung parang per naghingi tub. ako ng Kasi gusto ko talaga yung mani. Yung parang nasa street. Di ko siya mahanap. So dahil very unique naman siya. At dito sa Pinas, marami naman din yan naghahanap ng mga home-cooked meals. So naghahanap ako sa... Ubus lagi. Ubus Magkano ang lagi yan. binibenta niya? Nasa Ilan ang 50 binibenta pesos yung niya? maliit na Ilan ganyan. binibenta niya per week? day? Per day, I don't know. Pero once a week na nakikita ko yung bit-bit niya, ang dami niyang dala. Ako lang, I buy 6 every week. Anim Ubus na. lagi ang paninda ubus niyang yun. taong yan. Every day, every time magdadala siya. True. So, mga sideline jobs na ganito, mga sidelines Yes. lang. Yan, malaking tulong yan sa pag-savings mga kada. Di ba? Oo. Kaya Mark, ano na lamang ang maipapayo mo sa ating mga kadang minimum wage earners pagdating sa pagkasya ng kanilang mga sahod, pati na rin sa mga maling gawain nila when it comes to pagtitipid. Ayan. So, tayo sa mga kakada natin na minimum wage earner, no, kailangan is be wise kung saan nyo dadalin talaga ang pera ninyo. Kasi pinaghirapan nyo yan. Isang araw nyong pinagtrabahuhan yan. At the same time, kapag kaya nyo pa na magtrabaho at mag-side hustle, gawin nyo na. Kasi habang may energy pa kayo, habang kaya pa ng katawan ninyo, para kumita kayo ng mas malaki. Yan. At the same time, be disciplined. Nasabi nga ni Miss Pia kanina, no, disiplina talaga sa pera. Huwag muna kayong maengganyo sa mga nakikita natin sa kung saan-saan. Huwag tayong mainggit sa mga nagpo-post ng marami silang nabibili, napupunta sila sa ganito. Unahin muna natin yung mga pangangailangan natin bago yung mga wants.
Let us not try to have a lifestyle we cannot afford. Yes. Oh, true. Kaya thank you so much, Thank you, Mark, sa Mark. pagbabahagi ng iyong financial knowledge sa aming lahat dito. Para sa mga iba pang katanungan, saan ka namin pwede You can follow me in my Instagram na lang po at Mark J. De Vera. Ayan, available naman ako dyan and lagi naman ako nagre-reply din po. Ayun, perfect. Ayan. Thank you. Again, i-follow nyo na po si Mark para mas marami pa kayo matutunan about financial literacy at mga kada. Tandaan na mag-save na ng mga ngiti at huwag kalimutang cash in sa mga tamang desisyon sa usaping budget. Cute. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.